Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, meron nga pala akong ginawang compilation ng aking mga video. So dito guys, ikukwento ko sa inyo kung ano ang aking mga naranasan, natutunan nung ginagawa ko mga video ito. At the same time guys, makapagbigay sa inyo ng konting kalaman kung ano ang mga sustansya at mga pakinabang na pwedeng makuha ng ating katawan sa pagkain ng mga hilaw na gulay. So sana samahan ninyo ako sa panonood dito sa mga video ito hanggang sa dulo. Tara, play na natin ang video. So guys, ito yung kauna-unahang video ko. ASMR ito. Bali, itong video to talaga, na-inspire lang ako na gawin ito dahil sa kakapanood ko ng mga Korean mukbangers. Yung mga babaeng nagmumukbang ng mga ganitong gulay, mga hilaw. So parang yun ang nag-joke sa akin na gumawa rin ng sarili kong video. So eto guys, talagang kauna-unahang video ko to. Medyo alanganin pa nga ako nung ginagawa ko ito kasi medyo nahihiya pa ako. So pero yun nga, dahil sa kagustuhan natin na makagawa rin ng sarili natin video, ito, pinilit kong gumawa nito. So dito guys, makikita ninyo, may mga gulay sa harapan ko yung aking kinakain. Meron tayong okra, meron din tayong carrots, saka yung ampalaya. Yun, bali ang una kong kinain dito itong okra ikukwento ko na rin sa inyo guys kung ano yung experience ko dito, anong kinakain ko tong okra na to. Alam nyo, sa totoo lang, pag yung okra kasi niluluto natin, medyo ano siya, di ba, yung madulas siya. Kaya nga yung okra maraming hindi kumakain nito kasi parang na ano sila sa dulas niya, sa lagkit. Hindi ko malaman kung nadidiri ba o basta hindi nila malunok. May mga kasama akong ganun kwento nila sa akin na pagka na kumakain daw sila ng okra, hindi nila ma-take yung yung lagkit niya. Pero ito nga sinabi ko sa kanila na subukan nila yung hilaw. Kasi dito nung kinakain ko to ng hilaw, hindi man lang ako nakaranas ng yung parang madulas siya, yung parang wala siya. Kasi nga hindi siya naluto So para sa akin nga mas okay kainin to ng hilaw yung okra. Hindi mo maanuhan yung lagkit niya, hindi mo nararanasan yung lagkit. So guys, ito, ikukwento ko na rin sa inyo kung ano yung mga pwede nating makuhang sustansya dito sa pagkain ng okra. Konting kaalaman lang. Kasi ang okra daw pala, kilala ito sa pagkakaroon ng mataas na vitamina C, vitamina K, folate at iba pang minerals. Yun nga, upang maging malusog ang ating katawan. Mayaman daw ito sa fiber na tumutulong sa maayos na digestion. Yun, kumbaga parang lumalakas yung panunaw natin kung palagi tayong kumakain ito. So magandang maganda tong kainin guys. Tsaka kumokontrol din daw ito sa dami ng sugar na na-absorb ng katawan natin. So okay pala itong kainin kung medyo may ka na ng diabetes. May diabetes ka na. So para yung sugar nga makokontrol. So marami pala itong pakinabang sa ating katawan kung itong kakainin natin. Tsaka may mga iba pa pala siyang na itutulong sa atin guys, na nakakatulong din pala ito sa may sakit sa kidney. Yun nga, ayon nga daw sa mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng okra ay maaari ding makatulong sa ating katawan at pinsala sa kidney. So maganda nga ito. Tsaka yun nga sa may mga diabetes, kumbaga ang pagkain ng okra yun, malaking tulong sa kanila yun. So dapat yung mga kakilala natin dyan na may diabetes, siguro i-offer natin sa kanila tong pagkain ng okra. Tsaka pwede naman nilang i-search nila sa Google kung ano pa ibang pwedeng tulong nito sa katawan natin. Isa pa guys, nakakatulong din pala ito sa sa malusog na colon. Yung bituka natin, mayaman pala ito sa dietary fiber na kailangan upang magkaroon ng malusog na colon at maayos sa panunaw. So yun nga, magandang nito sa ating bituka.
Yun, marami palang pakinabang ito guys. So, kaya nga ano yan, parang yun nga, may recommend ko sa inyo to na palagi tayong kumain ng okra. Kasi yun nga, marami siyang pakinabang, mga benefits na pwede makuha ang ating katawan. Tsaka ito guys, nakakatulong na ito sa problema sa baga. Dahil may mataas na level ng vitamina C ang okra na tumutulong sa sakit sa baga. Maganda pala siya. So yun guys, marami pa tayong benepisyo makukuha dito sa okra. Ayan guys, kita nyo yung panay-panay ang kain ko sa okra. Wala naman siyang masamang lasa eh. Baga parang ano lang din, normal lang din. Yung nga lang kasi tayo talagang mga ano, hindi tayo nasanay na kumain ng hilaw. Gusto natin sa mga kinakain natin kasi niluluto natin eh. Pero yun nga, nabasa ko rin naman sa ano, nung nag-search ako, mas maigi nga daw na kainin yung gulay ng hilaw. Kasi nakukuha natin yung mataas na porsyento ng sustansya na sa gulay kung hindi natin ito iluluto. Mga 90% ng sustansya niya, mga bitamina, nakukuha ng katawan natin yun kapag kahilaw siyang kinakain. Ayan guys, makikita nyo sa video ko, kumakain na ako ng ampalaya niyan. Alam naman natin na yung ampalaya ay sobrang pait niyan. Kahit nga lutuin natin yan talagang ramdam pa rin natin yung pait. Nalalasahan pa rin natin yung pait niya. Siyempre ito hilaw to, hindi to niluto. So, expect natin na dumoble yung pait nito. Ayan. Hindi ko pa natanggalan ng buto yan nung kinakain ko yan. So nga pala ang palaya guys, ano rin siya. Marami din tayong makakuha ditong vitamin at mineral. Kabilang ng araw dito yung yung vitamin C, folate, dietary fiber at vitamin A. Maganda rin daw itong source ng carbohydrates. So okay ang palaya. Talagang magandang sa katawan natin. Benefits pwede natin makuha. Ayan. So ayan guys, marami-rami pa itong kakainin ko na to. At saka alam nyo rito guys, habang kinakain ko to, talagang nararamdaman ko talagang nakakabusog siya eh. Nakakabusog talaga. Ayan. Medyo sarap na sarap ako sa okra dito eh. Kasi wala naman siyang masamang lasa. Tsaka bago ko to pala kinain, nilinis ko maigi to guys. Yung nga sa iba kong video, makikita nyo kung paano kung naghahanda ng mga gulay na hilaw na kakainin. Mapapanood yun sa iba kong video. Kasi nandun yung parang itinuro ko kung paano yung mag-prepare ng hilaw na gulay na kakainin. Yan, para maiwasan natin siyempre may mga chemical din na nilalagay dito eh. Mga ini-spray. So, dapat matanggal natin yun bago natin kainin yung mga hilaw na gulay. Kasi hindi natin siya lulutuin. So, kailangan sa paglilinis, doon pa lang matanggalan natin yung mga chemical niya. Ayan. Kumakain din ako ng grapes dyan. Kasi pagkain ko ng ampalaya, sobrang pait. So, gusto kong maagaw ng tamis yung pait para medyo maganda sa panlasa naman. Hindi ko nga guys naubos tong ampalayan to eh. Isang ampalaya na yan, hindi ko naubos yan. Dahil talagang grabe ang pait niya. Yan, kita nyo naman, pabalik-balik ako doon sa grapes. Yan, tsaka itong guys, yung carrots nga pala. Yung carrots naman na to, matigas siya, kung sa matigas. Pero napakasarap din ang lasa niya. Manamis-namis siya.
okay siya. Kumbaga kahit na araw-araw natin kainin, wala namang problema sa carrots. Yun nga lang, wag lang talaga tayong sosobra sa carrots kasi may mga ano yan na pag nasobrahan tayo ng kain ng carrots, medyo yung katawan natin magkukulay ano rin, orange. Na ano ko rin yan, nabasa ko rin naman yan, tsaka na search ko rin sa Google na yun ang epekto sa atin pagka nasobrahan tayo ng kain ng carrots. So dapat siguro sa isang araw, kahit na makaubos ka lang ng isa, okay na yun. Pwede na yun. Tsaka guys, ayan ako na rin sa inyo, yung carrots nga pala, ito 'di ba madalas ating ginagamit ito sa pagluluto. Yan nga, yung iba ginagawa itong juice, yung ginagawang shake, kasi masarap naman tong gawing juice guys eh. Marami ring benefits na nakakuha ang katawan natin dito sa pagkain natin ng carrots ito. Kasi itong carrots guys, may mga ano to eh, vitamin K, potassium, yung nga antioxidant din siya. So kung lagi rin tayong kakain ito, magandang epekto nito sa katawan natin. Yan pala, inainom ko ng tubig dito eh. Yan, nakakaramdam na ako ng kabusugan guys yun to, mga time na to. Kaya paninainom ko ng tubig. Yan nga, nag thumbs up na ako. So guys, ito naman yung susunod kong video. Ito yung kumain naman ako dito ng sea grapes. Yan, meron tayong sea grape dito. Sea grapes, ang nakahain ko dito sea grapes, labanos, tapos mayroong kamatis. At kung makikita nyo, ito sa gilid, meron ako dyang Baguio beans. Yan, dinampot ko na yan. Baguio beans yan guys. Alam nyo ba yung lasa ng Baguio beans guys? Kapag kinain mo ng hilaw, talagang parang dyan ako sumuko eh. Kasi kakaiba yung lasa niya. Talagang parang hindi ko siya matake. Ibang-iba yung lasa niya sa luto na. Pagka kinain mo pala siya ng hilaw, talagang parang hindi mo siya malunok eh. Hindi maganda ang lasa ng Baguio beans. Pero syempre, nandiyan yan sa hinaing ko. Kita nyo naman, binabalik-balikan ko pa rin. Pero kung titingnan nyo, wala naman reaction yung mukha ko rin dyan. Parang sarap to sarap, pero deep inside, hindi. Hindi ko nagugustuhan ang lasa niya. Yung sea grapes yan, medyo okay pa sa akin yan nung nag-uumpisa pa lang akong kumain. Yan, kita nyo naman subo ko dyan, no? Talagang pak na pak. Parang gutom na gutom eh. Parang sarap na sarap talaga. Kasi masarap naman talaga ang sea grapes. Ayan, meron pa akong labanos. Siguro naman, alam nyo ng lasa ng labanos. Masarap lang ang labanos kung ito'y may kasamang suka. Yung parang kikilawin mo. Pero, guys, itry nyo kainin ito ng hilaw. Tingnan nyo lang kung magugustuhan nyo. Pero, kasi talagang siya eh, iba yung lasa niya pagka hilaw na hindi mo siya kinilaw na may kasamang suka. Kakainin mo na siya ng ganyan lang. Medyo may siya, may pagkamaanghang, tsaka iba yung sipa ng lasa niya. Kaya yun, nakailang kagat pa lang akong labanos, bumalik na kagad ako sa sea grapes niya kasi para maagaw yung pangit na lasa niya nung pagkain ko ng sea grapes. Kaya pinapapa ko yung sea grapes eh. Pero nung kakakain ko naman ng sea grapes na to, habang tumatagal din, parang ang kinakain ko sobrang alat na. Yung doon mo na malalasahan yung parang lasa na ng dagat. Sumusobra na rin yung alat niya pagka yung marami ka na nakakain. Parang doon na nararamdaman mo na, nalalasahan mo na. Yan, kaya nung nalasahan ko na yon, kumain na ako ng kamatis para maiba naman. Para matanggal naman yung pakiramdam ko na alat naman ako. Tapos kakain ako ng iniiba-iba ko yung kain guys para medyo hindi ako maumay. So ayan.
Actually, itong kinakain ko na to guys, hindi ko naman din naubos to eh. Nakita niyo naman siguro sa video to, di ba? Napanood niyo na rin to minsan. So, hindi ko siya kayang ubusin. Kasi nabubusog talaga ako eh. Mabilis ako mabusog. Yan o. Marami na ako nakain yan. Kaya nakakaramdam na ako ng kabusugan yan guys. Ayan. Kamatis ang binabanatan ko dyan. Kasi ramdam ko na yung alat talaga niyan eh. Naalasahan ko na yung alat ng sea grapes. Tsaka guys, tingnan nyo naman yung hindi ko pa rin nauubos yung yung beans. Pero kahit pangit ang lasa niya, binabalik-balikan ko yan. Kasi unang-una parang mabilis siyang ubusin eh. Kasi kailangan ko rin makita ninyo na mayroon din naman ako naubos kahit paano. Kaya kahit na gaano kapangit ang lasa ng beans na yun, talagang inubos ko yun. Nakakabusog talaga yan guys. So guys, hindi ko pa nauubos yung labanos oh. Isang pirasong labanos, hindi ko pa siya kayang ubusin. Kasi talagang kakaiba ang lasa ng labanos pagka ganyang hindi mo siya binabad sa suka. Unlike nung nakababad sa suka yan, sigurado marami akong makakain yan. Kasi isa rin yan sa mga paborito ko rin eh, na kinikilaw. Marami pa. Busog na ako niyan. Ayun, kamatis ang binanatan ko dyan.
Ayan guys, kita niyo naman, naubos ko na yung beans niyan. Yung palang naubos ko. Tapos kamatis, isang kamatis. Pero yung labanos, nangalahati na ako sa labanos. Saka yung sea grapes ko, hindi ko rin siya naubos. Ayan. Busog na ako niyan guys, kaya yun, tumigil na talaga ako pagkain. So, ang next naman guys, ito. Sangkaterbang lettuce. Sinamahan ko siya ng pipino. Lettuce guys, isa to sa mga paborito ko rin na papakin eh. Ayun nga, di ba mayroon tayong sinasawsawan nito, gumagawa ko ng sawsawan niya. So, sarap-sarap ako dito sa lettuce. Pipino rin. Masarap din ang pipino. Lalo na nakaano siya, nakababad siya sa suka na may paminta. Yan, isa yan sa mga paborito ko rin, pipino. Ayan guys, kung makikita ninyo, di ba, napakadami ng lettuce na to. Hindi ko man lang to ginamitan ng anumang sausawan. Sa umpisa talaga, okay lang siya sa akin eh. Kumaga talagang kain-kain naman siyang kainin na puro dahon lang kahit wala kang sinasawsawan. Pero alam mo ba yung pakiramdam na habang tumatagal, siyempre wala kang sausawan, alam mo yung nararamdam mo na parang kumakain ka na talaga ng damo. Talaga malasa mo na yung ano, parang damo na lang yung kinakain mo. Kasi walang ibang lasa eh, wala kang sinasawsawan eh. So parang yun, makakaramdam ka ng ano, yung umay na rin siguro pagka yung walang lasa yung kinakain mo. Pero maraming ano sa katawan natin tong ano, lettuce, marami ring benepisyo tayo nakakuha dito. Namimintin na rin pala nito yung malusog na ating paningin. Yun ang isa sa mga ano ng lettuce. Mayaman din pala ito sa ano, sa vitamin A at beta carotene. So yun nga, maganda rin tong ano, araw-araw nakakain din tayo nito para may sapat na supply tayo ng mga bitamina na kailangan nating katawan. Isa pa guys, meron pa itong taglay na ano, vitamin K. Itong lettuce nga. Nakapagpapatibay din ito ng ating mga buto. Tsaka yun nga, kinokontrol din ito ang ating ano, yung neuronal damage sa utak ng mga tao may sakit Alzheimer. So kung may Alzheimer pala, pwede tayong kumain nito. Guys, nakita niyo rin ba to? Yung habang kinakain ko to, may sumulpot dito ng ano eh, uod. Ewan ko lang kung nakikita niyo to sa video ko. May lumabas na uod dito. Ito, yan, makikita niyo sa may bandang gitna. Nakita ko yan guys eh. Dinampot ko rin yan. Ayaw ko lang kung napunan nyo. Ayan, yan. Uod yun, yung dinampot ko. So, kahit na maayos yung pagkakalinis ko nito, hindi ko talaga siya nakita eh. Siguro nakatagong maigi yung uod. Nakasiksik sa mga dahon. Pero yun nga, magandang indikasyon din yun. Kasi ibig sabihin, itong mga dahon na to, hindi to ganun ka ano sa spray. Kasi 'di ba, kung sagana sa spray to, wala siyang mga ano, insektong kakapit diyan. So kung gano'n na merong ano, may uod tayo nakita, ibig sabihin hindi siya masyado ano sa spray. Hindi siya masyado na sprayan. So kaya okay siya na talagang kainin natin. Pero kahit naman gano'n, bago ko naman kainin, na-prepare ko naman din na maigi yan. Nalinis ko rin siya maigi na sinigurado ko rin na talagang wala siyang ano, may iwang mga chemical yung nga galing sa spray.
Yan, tako na tako ako dyan guys. Oh. Yung mga subo ko na yan. Talagang sarap na sarap sa pagkain ng lettuce. Yan. Laki ng ako dyan. Talagang punong-puno ang bibig ko guys habang kinakain ko tong lettuce na to. So guys, sa inyo, itry nyo rin kumain ng mga ganitong mga pagkain. Kung hindi nyo naman kayang kumain ng walang sausawan, pwede naman kayong gumamit ng yung sausawan. Kung ano yung pwedeng gamitin nyo para makain nyo lang to. Kasi talagang okay naman siya, marami siyang benepisyo may bibigay sa katawan natin. Makikita ninyo dito sa video ko guys, meron ako dyang nakalagay na luya. Kasi bala ko rin sanang kainin yan. Pero hindi ko na siya napansin eh. Dahil siguro sa dami ng mga kinakain kong dahon. Hindi ko na pinansin yung luya. Doon ako nag-focus sa lettuce tsaka yung sa pipino. Yan, napakarami pa niya, no? Iniisa-isa ko nga lang pitas eh. Yung tipong pag tiniklop ko siya eh, kasyang-kasya sa bibig ko lang. So, yan guys. Panoorin nyo lang guys ha.
Guys, dagdagan na rin sa inyo konting kalaman yung tungkol sa dahon ng lettuce. Nakakatulong din pala ito upang babawasan ang timbang ng sino mang kumakain ito. So, parang ano siya, maganda siyang kainin ng mga medyo overweight na para bumaba ang timbang nila. O, sa mga overweight na kasi nga, nakakatulong siya sa ano para bumaba ang timbang. Maganda pala ito sa mga overweight. So sa mga kaibigan natin dyan, mga kasama na alam nyo overweight na kayo, magkakain na tayo nito. Tsaka itong pipino naman guys, mayaman siya sa nutrition na nagtatanggal ng mga toxin sa ating katawan. Maganda pala to dahil yung mga toxin na naiimbak sa katawan natin na natatanggal niya. Tsaka yung pagpapabuti ng metabolismo, paglilinis at pagbabawas ng mikrobyo sa loob ng bibig. So kung may mga tayo siguro, mga bad breath baka matanggal niya rin. So maganda rin talaga itong mga gulay na to guys, kainin. Talagang magbibenepisyo ang katawan natin dito. So kaya dapat talagang isama natin sa diet natin itong mga to Kaya kung siguro kung hindi pa tayo kumakain ito, pag-aralan din natin, paunti-unti lang naman. Hindi naman natin pwedeng biglain kung taga hindi tayo sanay kumain ng mga gulay na to. Kain tayo paunti-unti lang hanggang sa makasanayan na rin natin. Masasanay din naman tayo kung umpisa natin sa pakunti-kunti. Ayan, at last guys, naubos ko na rin yung isang pipino. Nakaisang pipino na rin ako. Yung lettuce ko medyo marami pa yan dyan Napadami kasi ang nabili ko niyan. Pero yun nga guys, kung meron akong ginamit na sausawan yan, kulang pa sa akin yung yung dami na yan. Talagang kaya-kaya kong ubusin yan. Kaya lang wala akong sausawan na ginamit, kaya yun medyo naumay din ako. Kasi lasang talaga nakakain ko, parang lasang dahon na lang siya Damo na lang, kaya naumay na rin ako niyan sa dami ng kinain ko. Tsaka yan, mga time na yan, ganyan na karami nakain ko, nakaramdam na rin ako ng yan, pagkabusog yan. Nabusog na rin ako niyang mga time na yan. So guys, dito naman tayo sa next video ko, itong pagkain ko ng kalabasa. Yan, alam naman natin guys yung kalabasa, kung ano yung mga benefits na nakuha natin dito. Dahil common naman to, alam natin na yun nga, pagpapalinaw ito ng ating mga mata. Yan, kaya dapat kumain tayo ito araw-araw para yung mata natin na maging malinaw. So yan, kalabasa. Napakatigas niyan. Yan, unang kagat pa lang
Dito naman sa kalabasa, wala akong masabi dito na talagang masarap ang kalabasa. Masarap siyang kainin. Manamis-namis siya. Yan, manamis-namis yung kalabasa na yan. Kaya talagang marami din ako nakain dito Kaya lang hindi ko nga lang talaga kayang ubusin dahil sa sobrang dami. Pero masarap siya talaga. Nagustuhan ko yung lasa niya, manamis-namis. Biruin niyo ba naman yan? Ilang hiwa ng kalabasa yan. Napakadami nitong pinapak kong kalabasang to. Ayan makikita ninyo talagang yung pangako rito talagang nangalay. Sobrang ngalay ng pangako rito kakanguya. Sumurrender talaga ng gusto ang pangako rito, kakanguya. Kakain tong kalabasa na to. Yan, ito naman, panibago na naman. Hindi ko siya makagat ng diretso Kaya ang ginagawa ko nga dito, binibiyak ko na lang muna para mas madali ko siya makagat.
naman, hirap na hirap ako pag bali. Yan guys, itong kalabasa talagang pwede naman talaga itong kainin ng, ng hilaw. Kasi may nabasa nga ako na itong kalabasa pala, kabilang pa rito sa pamilya ng prutas. Oo. Pero sa atin kasi parang isinama natin siya sa sa ginuguli natin araw-araw. Pero yun nga, may nabasa ako. Pamilya pala ito ng prutas, itong kalabasa. Kaya talagang pwede siyang kainin ng ganyan, ng hilaw. Yan, medyo ako dyan. Sarap din ako sa pagkain ng kalabasa na yan. Pangalawa sa pangalawa sa carrots. Kasi carrots talagang paborito ko rin kainin ng hilaw yung carrots. Dahil manamis din siya. Parang kalabasa din. Yan guys, makikita ninyo, kasarap ng kalabasa. Talagang ninanamnam ko ang lasa niyan habang minunguya.
Ayan, nagkukwento pa ako niyan dyan. Parang lasang pakwan. Parang lasang pakwan din yung kalabasa na yan. Okay, yan. Medyo marami rin na ako nakakain yan, mga oras na yan. Nabubusog na rin ako yan. Yan, sarap. Ay, nag-shoutout pa pala ako niyan. Ayan, sinoutout ko dyan yung mga vlogger din na kakilala ko. So, yun guys, panoorin lang natin to guys, yung hanggang mag-proceed tayo sa next video. Enjoy watching na lang.
Yan nga guys, bali natapos na akong kumain ng kalabasa. Yan, bali may natira pa. So guys, for my last video, itong video to, ito yung talagang medyo nahirapan tayo dito guys. Kasi challenge to eh. Challenge na in-accept natin. Ayan. Ito yung kamyas challenge na sinubukan kong gawin. So, yun nga guys, nandito ako sa challenge ngayon sa kamyas. Talagang pinili kong gawin ito guys. Kahit na, yun nga, sumablay tayo dito. Pero guys, bali bibigay ko muna sa inyo ang mga pakinabang din naman ng kamyas na ito sa ating katawan. Mga naitutulong dito sa tao, kumbaga sa ating kalusugan, meron din naman siyang mga naitutulong sa atin. Yun nga, unang-una, ang kamyas ay gamot sa kalusugan, gamot sa kakulangan natin sa vitamina C, o mas kilala sa tawag na scurvy. Malaki din ang maitutulong ng pagkain ng bunga nito sa ganitong sakit. Yun guys, ang mga naitutulong ito sa atin. Isa pa, ang pag-inom ng katas ng bunga ng kamyas ay nakakatulong sa pagbaba ng lagnat. Yun, kung may mga lagnat tayo, pwede pa tayong uminom ng katas ng kamyas. Yan, para bumaba yung natin na lagnat. Tsaka sa pag-inom ng katas ng bunga ng kamyas guys, nakakatulong sa, di ba, nakakatulong nga siya sa pagbaba ng lagnat. So yun, gawin natin, kung meron tayong may lagnat sa pamilya natin, siguro kuha tayo kahit mga 1 piraso lang, yung katasin natin yun, yun ay painuman sa kanya. So para yun nga, mawala yung lagnat. Saka yung bulaklak pala ng kamyas guys, nakakapahupa din ito ng mga hirap sa pag-ubo. Ang gagawin lang natin, ilalaga natin ang bulaklak ng kamyas. Tapos yun, iinumin natin yung katas nito. Pag nilaga natin yung bulaklak, ayan nga, yung pinaglagaan nito guys, pwede natin inumin. Yan, kung nahirapan tayo sa pag-ubo, makakapagpaluwag pala ito ng pag-ubo natin kung gagawin natin to. So wala namang masamang guys, di ba? Walang masamang maniwala. Subukan natin kung talagang di ba, kung i-epekto sa atin. Pero syempre, ito naman, hindi naman siguro ito sasabihin dito sa sa atin kung talagang hindi pa ito napapatunayan na nakakatulong talaga. So wala namang masamang subukan. Subukan na lang natin. So ayan guys, ito na nga, ginagawa ko na yung kamyas challenge na to. Kita nyo naman, diba, kung pinanood yung video ko na to, maano rito, talagang iba yung naranasan ko dito guys nung kinakain ko tong kamyas. Talagang alam niyo yung dito, di ba, panireklamo ko na dito sa video ko na hindi na asim ang naramdaman ko sa kamyas, kundi parang anghang. Kasi alam niyo ang nangyari pala sa dila ko, nasunog siya. Sinunog niya guys ang dila ko. Hindi nga siguro sa tindi ng acid itong kamyas. Tsaka guys,
ito talaga hindi ko na nirekomenda to na gawin ninyo. Kasi yun nga sa experience ko dito sa Kamyas, lalo na yung kung may history ka na guys na ano na sinakitan ka na ng tiyan yung dahil sa hyper acid, wag na wag niyo na to susubukan. Kasi ako meron akong history ng ano ng hyper acid. So yun nga, nung ginawa ko to, alam niyo nangyari guys, yun uli nag-trigger guys para magkaroon ako ng ano, tumaas yung ano ko nga, yung hyper acid. Alam niyo nung matapos kong gawin tong video ko na to, hindi nga lang ako nag-ingay sa pamilya ko guys. Talagang nung gabi na yon, pagkatapos kong gawin to, nagsuka ako. Oo, sumuha ako nun siguro mga 3 beses. Mga 3 beses ako nagsuka nun. Ginagawa ko para hindi na mahalata, lumalabas ako ng bahay. Pupunta ako sa likod bahay namin, doon ako sumusuka. Kasi ayaw kong kantsawan ako nung ano ng mga kasama ko sa bahay. Kaya nga dahil sa, siyempre, ginawa ko tong vlog na to, so ayaw kong kantsawan nila ako. Kaya hindi ko pinakita sa kanila na yun yung mga naranasan ko nung ginawa ko tong Kamyas Challenge na to. Nga, taga yung dila ko. Tsaka yung dila ko nito nawalan ako ng panlasa guys, alam nyo. Kasi yung dila ko, na notice ko yun, kinaumagahan na namuti siya, yung parang napaslot siya, yung parang napaso siya talaga. Kaya pala, yun parang nawalan din ako ng panlasa nun. Kasi dahil nga doon nangyari. Kita niyo may tsura ko dyan habang kinakain ko yan. Talagang ano ako dyan naluluha-luha na ako niyan. Kasi nga sa tindi nung ano niya, nung acid, talagang inano yung dila ako, sinunog niya. Kaya yan, huwag niyong susubukan to, huwag niyong gagawin. Siguro pwede naman kayong kumain, no? Isang piraso, okay na yun. Huwag yung gayahin itong ginawa ko na nakaubos ako ng 7.5. Isa pa, yung kinain kong kamis na to, talagang malalaking kamis to. Matataba tong kamis na to, talagang kaya yun. Sobrang dami ng katas nito kada kagat ko. Alam niyo ba guys, kukwento ko na sa inyo ang buong buo 3 araw ako nagpahinga nito sa trabaho. Naglib ako kasi talagang sinumpong ako ng acid nito. Alam niyo yung pang second night ko, simula nung gawin ko tong vlog na to, nagigising ako lagi ng hating gabi kasi yung sikmura ko parang punong-puno siya ng hangin. Punong-puno siya ng hangin tsaka sumusumpong yung parang humihilab siya. Kaya talagang pinahirapan ako nito. Nagpa-doktor na nga ako nito pumunta talaga ako sa doktor para mabigyan ako ng gamot. Kasi kung magsa-self-medication ako, talagang tingin ko hindi siya gagaling Talagang pahihirapan na ako. So, yun. Bali, umabot din ng 1 week yung gamutan ko bago ako gumaling dito sa yung sa yung naranasan kong nakuha kong parang sakit dito sa ginawa kong challenge na to. So guys, sana sa inyong mga nanonood, ulitin ko, wag ninyong gagayahin to. Itong ginawa ko na to, talagang hindi ko to ina-advise na gayahin ninyo. Kasi talagang hindi mabuti ang epekto nito sa ating katawan kapag nasobran tayo ng kain ng kamyas. So siguro kumain lang tayo, yun tama lang. Isang piraso lang, pinakamarami na yung 2. Tsaka gamitan natin ng isawsaw lang natin sa asin or sa kung ano mga sausawan para hindi direct na maano natin yung acid na dala ng kamyas. So guys, hanggang dito na lang yung video ko. So maraming salamat sa inyo sa mga nanood sa simula hanggang sa tapusin ito. At sana naman kahit pa paano may nakuha din kayong mga aral dito. Nakakuha kayong aral at konting kaalaman din dun sa mga benepisyo na nakukuha natin sa pagkain natin ng mga hilaw na gulay. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muling nating pagkikita. Hanggang sa muling paggawa ko ng video. Sana patuloy niyo suportahan ng channel ko, Herbie Mukbang.
So guys, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat.